attorney Tam, dito naman tayo. Basic lang yung topic natin ngayon, mabilis lang. Pero para sa dagdag kaalaman nyo lang. May nagtanong sa akin, no? Attorney, pag hindi naka-receive ng subpoena, yung kinasuhan ko, yung dinemanda ko, so hindi siya nakasagot, hindi siya nakapunta sa hearing, hindi siya nakasagot ng counter affidavit, hindi siya nakapagpasa. Panalo na ba kami nun? Panalo na ba kami? Sure win na ba kami nun? Oo. Yung hirap sa'yo, halatang nililigaw mo ang address ng kalaban mo nung dinemanda mo. Yung una nating vlog na yan, na warrant agad, wala pang subpoena, parang pinapaburang kita dyan eh. Sinasabi ko, oo, mawawarrant yung dinemanda mo. Kasi hindi siya nakasagot eh. Wala siyang subpoena. Pero ngayon, gusto ko ring ipaalam sa'yo na hindi porkit hindi nakasagot yung dinemanda mo, o yung kinasuhan mo, hindi nakapag-counter affidavit, eh, siguradong panalo ka na. After nitong vlog na to, panoorin mo yung vlog natin na no countermatic. O, panoorin mo yan. So, case by case basis, hindi porkit hindi nakasagot, hindi nakapag-counter yung dinemanda mo ng criminal case, ha? Kahit civil case, nangyayari yan. Hindi porket hindi siya nakasagot doon sa demanda. Kasi pag civil case, like kunwari sa small claims, nag-i-issue ng order yung court, si judge, sasabihin niya na, o ikaw, defendant, yung dinemanda, sumagot ka. Sagutin mo yung demanda sa'yo. Explain mo, mag-answer ka kung bakit hindi ka dapat magbayad. Hindi magkaroon dapat ng judgment against sa'yo, sasabihin ng court. Sa civil case yan. Sa criminal case naman, yung sinasabi natin, di ba? Isusumpi na siya ni piskal, sasabihin sa kanya, sumagot ka, mag-counter affidavit ka. May mga instances na kahit hindi mag-answer sa civil case, hindi mag-answer yung defendant o kaya hindi mag-counter affidavit yung respondent, pwedeng ma-dismiss. Hindi siguradong panalo ka na kaagad dahil lang hindi nakasagot yung kalaban. Baka mainis ka, hindi pwede na Tony, kaya hindi na siya nakasagot eh. Kaya hirap sa'yo, ayaw mo ng may kalaban, ayaw mo ng patas ang laban eh. Ba't ganun, attorney? Kahit hindi siya makapag-answer o kaya kahit hindi siya makapag-counter affidavit, eh, hindi pa rin sure na mananalo ko. Ebidensya ba ang akusado? In-explain ko dyan na ang sinasabi ng Supreme Court, kung sino yung nagdidemanda, ang ingay ng chopper ko, susunduin na kasi ako. Sabi ng Supreme Court, kung sino yung nagdidemanda, kailangan patunayan niya yung alegasyon niya. So, kung sa civil case, so sinabi ko kayo ng example, kung sinabi ng plaintiff o nung nagdidemanda, ikaw, ako po, Your Honor, si Pedro, itong ex-jowa ko, si Michelle, okay, ay may utang sa akin niya na 1,000. Kata mo, 1,000 lang, habol na habol ka. Kailangan patunayan mo yung alegasyon mo na may utang siya. Ipoprove mo yun. Hindi porket nagdemanda ka na kay Michelle na yung burden na patunayan na wala po akong utang, hindi. Ikaw ang nagdidemanda, sinasabi mong may utang siya sa'yo. Well, nasa iyo ang burden of proof para patunayan na talagang may utang siya sa'yo. Pakita ng ebidensya. Pakita mo yung kontrata ninyo. Pakita mo na nagpa-receive ka, nag-abot ka sa kanya ng pera. Ipakita mo sa husgado. Ikaw ang magpo-prove mo. Sa civil case yan. Sa criminal case, ganun din. Pag nagsampa ka ng kaso kay piskal, sabihin mo, piskal, ako po si Pedro. Itong ex-jowa akong si Michelle, inistapa ako. Sabi niya mahal niya ako. Yung pala, hindi naman pala. Kinuhanan lang ako ng mga gamit, ng pera, ganyan-ganyan. Criminal case yan, the more na ang burden of proof ay nandun sa complainant sa nagdidemanda. Patutulayan mo na talagang inistapa ka. Paano mo patutulayan? Lahat ng elemento ng estapa kailangan present. Okay? Sumagot man si Michelle yung sinasabi mong nanloko sa yung ex mo o hindi. Mula na, guys. Ayun na, nagbababa na sila. Kasi nga, umaambon na. Ako, titiisin ko para makapagsangalan ng pagbablog. Kung kaya umandar na yung namin, yung ferry namin. Tsaka umambon. Baba ako. Siksikan na sila dun eh. Free yan? Wow. Okay, dito ako. Solo kami dito. Kaya, kasama ko yung family ko. Balik tayo. So kung ikaw yung nagdidemanda, ikaw si Pedro, no?
the more na kailangan mong i-prove yung mga elemento nung crime na ina-allege mo against kay do sa ex-jowa mo, si Michelle. Kaya ito sagot ko sa'yo. Nagtatanong sa akin, attorney, paano kung hindi naka-receive yung subpoena, nasa abroad eh? Sure win na ba kami? Ang tanong din sure ba na na-prove mo lahat ng elements nung crime na sinampa mo, na kinakaso mo? Yun ang tanong ko sa'yo. Kasi kung hindi kumpleto at hindi mo na-prove lahat ng elemento, kuwara, estapa. Minsan mahirap i-prove ang estapa, kahit hindi nakasagot yung kalaban mo, pwedeng ma-dismiss yan. Yung kaso mo, kahit hindi siya nag-counter affidavit, ba't ka na naturo, hindi na nga nakaporma, wala na nga siyang wala na nga siyang ebidensya kahit na. Ang burden of proof ay nasa iyo bilang nagdedemanda to prove, patunayan mo kay piskal na kompleto yung elemento ng crime, ng estapa na sinasabi mo. Regardless kung sumagot siya, mag-counter man siya o hindi. Attorney, meron ka na bang na-experience sa ganyan? Marami na. Nasa mga vlog ko na yan. Nakikita ko, hindi lang sa akin kasi yung mga nag-i-inquire sa akin, yung mga tatanong sa akin. Attorney, bakit ganun? Na-dismiss yung kaso kahit na hindi naman sumagot yung yung dinidemanda ko. Oo, pwedeng mangyari yun. Ito. Sample. May case ako na basic lang kaya nanalo kami. Pero kitang-kita ko na dun sa kaso. Nung dinimanda yung kliyente ko ng estapa, yun mismong kalaban namin, yung complainant mismo, ang nagpakita ng mga ebidensya niya na talagang may utang lang. Hindi yun estapa. So kahit na hindi nakasagot yung kliyente ko, attorney, ba't hindi nakasagot siya? Kasalanan mo, hindi siya nakasagot. Nilapit niya sa akin, nung submitted na. Sabi ko, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin kung kailan submitted na? Pero nung tinignan ko yung mga ebidensya, sabi ko baka ma-dismiss. True enough, na-dismiss nga. Bakit? Kasi yung mismong nasa ebidensya ng complainant, wala namang mga elemento ng estapa doon. Kaya kahit hindi nakapag-counter affidavit yung kliyente ko, naging kliyente ko siya sa civil case, na dinimanda siya ng civil case. Na-dismiss kahit hindi siya nakapag-counter. Tapos ito, meron pa. Civil case naman, small claims. May lumapit siya sa akin, nag-inquire sa akin, attorney, nag-file ako ng small claims, civil case to pero hindi sumagot yung dinimanda ko. Ayaw, nagmamatigas. Pero dismiss pa rin. Sabi ni judge, kulang yung ebidensya niya para patunayan na yung dinimanda niya may utang sa kanya. Nung tinignan ko yung mga ebidensya, sabi ko, ma'am, talaga naman hindi mo nga binanggit yung pangalan Doon sa complaint niya, doon sa affidavit niya, kulang-kulang yung ebidensya niya, kaya dinismiss ng korte. Kaya ang sagot sa tanong natin, attorney, hindi nakasagot to, sure win na ba kami? Hindi ka sure win. Hindi porket nasa abroad, sinamantala mo, dinimanda mo, hindi siya nakasagot, hindi siya naka-answer sa civil case, o kaya hindi siya nakapag-counter sa criminal case, masusurwing ka na. No. Unang-una, pag sa prosecutor's office pa lang, pag criminal case, hindi pa naman win yan sasampa pa lang naman sa korte yan re-resolve pa lang naman ni piskal kung isasampa niya o hindi. Pero hindi ka pa win doon, kasi sumampa lang naman Hindi naman porket sumampa sa korte, win ka na. Kasi pagdating sa korte, magpe-presenta ka pa ng ebidensya, baka sakalin doon, baka pa dinimanda mo, magkakaalaman na kayo doon. Sa civil case naman, siyempre, titignan pa rin ng husgado kung kumpleto yung ebidensya mo. Hindi naman porket hindi sumagot yung kalaban win ka na kagad. Paano kung talagang naniningil ka ng utang, wala naman pala talagang ibabayad sa'yo yung... May na-experience sa kami ganyan. Nanalo kami sa civil case. Pero kahit, sabi ni judge, kahit pitpitin mo yung niyan, kung wala talagang ibabayad dyan, wala talagang ibabayad dyan. Okay, so maraming mong salamat Enjoy ko muna yung view. Sayang daldal ako ng daldal dito. Ciao! Sana makita namin si Jack Sparrow doon. Punta tayo dito sa harap, baka makita natin si Jack tsaka si Rose. Every night in my dreams. Si Rose. Chinese version.